nakita na may dumating po na van na walang plate number. Tapos po yung, ay sorry po, naiyak po ako. Ako daw po kasi yung target. Kaya nilak po nila yung pinto. Tinadyakan po ako ng napakalakas po at ako'y bumaliktad po. Pagkatapos tinadyakan po ulit po nila ako. Tapos tinutukan po nila ako ng baril sa sintido. Naka-uniform po yung dalawa. Naka-uniform ng? Pampulis po. Naikwento po ba ninyo sa investigator yung pananakit sa iyo? Opo. Sinabi ko po yung pangyayari lahat. Your Honor, nung pong kinukunan ko po ng salaysay si Nanay Pilomena, wala po siyang nabanggit po nung regarding po dun sa ganun pong pangyayari. Binago ninyo yung script para iligtas ninyo yung sarili ninyo. Ni-review ninyo. That's a very lame excuse, Colonel. Di ba? Yes, Your Honor. Yes. Nakakadalwa ka na. Nakakadalwa ka na. Ha? Yes, Your Honor. Yes, to the Coast Guard and to the PNP. So can you confirm kung kailan kayo na-deploy sa Bara? Hindi, yung Coast Guard muna, tapos I'll go to the PNP. Sir, good afternoon, sir. Na-deploy po kami, sir, sa Barangay Bara noong 30 October, sir, 2023, sir. Okay. PNP? Good afternoon po, Your Honor. Na-deploy po kami na sa PNP ay 12 midnight na po ng October 30, Your Honor. Okay. So, Mr. Chairman, based on the testimonies of the deployed personnel from the Coast Guard and from the PNP, sila mismo ang nagsabi that they were deployed on October 30, which is contradicting to the statement mentioned by the former Chief of Police that they were deployed on the 25th. Diba? At dito pa nga umikot yung discussion natin, anong ginagawa nyo doon for 5 days? So, let's just put that on record, Mr. Chairman, na may inconsistencies dito sa statements na ng Coast Guard at pati po ng PNP. Okay, mukhang si Regional Director Lucas is raising his hand. You are recognized. Thank you, Mr. Chair. Sir, I think the former Chief of Police was heard and stating that the police officers were deployed 5 days before the election. Can you confirm that? Kasi the last time you were asked, you told in this committee that they were deployed 5 days before. Are you retracting your statement? Or? Your Honor, You're under oath, ha? You're under oath. Yes, Your Honor. Since nagkaroon pa kami, sir, ng series po na mga conferences, honestly, Your Honor, yung briefing po, Your Honor, is hindi ko na-review mabuti. Ang naipasok po doon, o Your Honor, naipasok po doon is yung first deployment na 25. Pero along the way, Your Honor, sa mga series po namin ng conferences, the guidance of our election officer is mag-deploy po, Your Honor, ng 30. So, midnight. So, lahat po, Your Honor, ng deployment po namin is nagawa po, Your Honor, ng midnight po, sir, ng October 30. It seems that you have reconstructed the chronology of events that was stated last hearing. Gusto niyo ulitin ko pa? Nagsisinungaling kayo eh. Eto ngayon, mamaya, PD PD. Ako, alam ng mga opisyal nyo kung ano yung damdamin ko for the police. Pero kung nagluloko-loko yung police, tatamaan kayo sa akin. I will cite you in contempt. Mr. Chairman, malinaw po, last hearing. Ang pangyayari is 11 o'clock in the morning. When I ask you, Chief of Police, who reported to your office? Sabi mo, yung biktima at 4 o'clock in the afternoon, nagpa-blatter. Now, we ask PD, when was the time that you called the Chief of Police
Kasi it was established, Mr. Chairman, last hearing, mas naunang nalaman ni PD kaysa sa Chief of Police. Well, in fact, ito pa yung isa. Sunod-sunod ito na pagsisinungaling. When I ask you, well, in fact, I allowed you during the time because you immediately admitted na may lapses ka. Anong lapses yun? Because you never investigated your personnel that was deployed in Barangay Bara 5 days before the election. Diba? Inamin mo yun, diba? Oh, diba? Now, Mr. Chairman, it seems that you have reconstructed the chronology of events. Now, useless yung pagtatanong natin kung anong oras because I do not believe because they have reconstructed the chronology of events. 11 in the morning, I ask you, akong nag-isa-isa nito, Chairman eh. Well, in fact, I ask you also what is the nearest police station. And you said it was a certain barangay adjacent to Barangay Bara. Tama? And they were the first to arrive in the scene. Tama? Yes, Your Honor. Oh. Now, what was the time? The time that was, as you have said and stated, it was 4 o'clock in the afternoon that the victims nagpa-blatter. Well, in fact, I also ask you na hindi pa ma-establish kung tumawag ba talaga ang biktima doon sa nearest police station o substation. Ayon pang hindi na-establish. Pero that was past 4 o'clock, Mr. Chairman. And we're talking about here the 1 o'clock, redeployment, sinungaling kayo. Ano na ngayon yung statement nyo last hearing? Just like what you have already stated when you were asked by Chairman Akop na nagkamali ka, this time nagkamali ulit kayo? Sige nga. Your Honor, totoo po na nakapag-report po sila sa station at naka-fill up po ng incident report form is 4 p.m. Pero ito po, Your Honor, sinasabi po namin ngayon is ito po yung mga actual po na nangyari noong 29. Just to cut you, sorry, just to cut you. When I ask you, what time did you go to the barangay? Sabi mo 4 o'clock. Di ba? PD, what time DSDG called you? Sir, the call I received from the Deputy Speaker was on the same day around 12 to 12:30 in the afternoon, sir. Oh. Ayun na naman tayo. Kung may record si DSDJ na ipakita, ipapakontempt ka niya na that is not the time that he called you? Eto, PD this will be the last warning to you. Alam mo, gusto ko kayong tulungan. Pero wag nyo naman lukuhin tong committee na to. That was not 12 to 12:30. 11. Anyway, okay. Anyway, Chairman, ito I'm just, okay. I will not belabor anymore on lahat ng mga lying nila. Because, as I've said, last hearing, it was established that the Chief of Police pumunta sa area at past 4 o'clock in the afternoon. Now they're telling now na 1 o'clock nandun kayo. Well, in fact, umamin pa ang Chief of Police na may fault siya because he never investigated those assigned personnel that was deputized by COMELEC. Diba? Why siya? Bakit ka umamin noon? Na nagkamali ka, hindi ba mo pinambestigahan? Sir, kasi actually, sir, hindi pa po talaga sila, sir, nakadeploy noong 25. O di, ba't mo sila pa imbestigahan? Ba't mo nasabi na mali ka kung hindi sila nakadeploy doon? Baka may somebody
or from your police personnel was there? Wala po, June Your 25? Honor. Wala Eto, po, Your Honor. Ay, Mr. Chair. ang sinasabi ko lang, Mr. Chair. Okay, so Chairman Acop, sandali, will you Chairman. allow Chairman Anyway, Acop to interject? sandali lang po, tapos with the Sige, indulgence of- okay, go ahead. Now, ito, Chairman, tinanong ni Kong Busita, wala eh. Ang layo eh. Pwede bang nakalimutan ni PD at saka nakalimutan ni Chief of Police yung pinagsasabi nila last time? They have reconstructed the chronology of events. Yun yung totoo. Di ba? Tapos tatanungin pa natin, anong oras, ganito, It was established during the last hearing. Sa Comelec, hindi pa ako tapos. Okay, Mr. Chairman, that's my point, no? Yeah. Na For the it's meantime, useless to ask them. Congressman Paduano? Now, I yield to Yeah, Chairman oo. Acop then. So, Can I have my time? Yes, Because yes, I have to yes. ask Comelec pa, I'll Mr. be Chairman. giving you your time. No? Thank Before you. that, I will be asking, again, we're just collating all the lies. We are again warning you. We are again warning you. Sa sulat ko dito, nakakatatlo na. Itong si Hepe. PD. Reform, please. Congressman Acop, Chair. Go ahead. Alam po ninyo, nung last hearing, nakita ninyo na may pagkakamali kayo eh. Yung October 25, maaaring yun ang totoo. Kaya lang pagbalik nyo after the hearing doon sa inyong headquarters, hindi nyo may explain bakit October 25. Kaya binabago nyo ngayon. Yun naman ang totoo eh. Kayo naman, no? Spur of the moment, yung unang tanong, sinagot nyo na deploy ng October 25. Nakita ninyo na mahirapan kayong, kasi tinatanong na namin kayo dun eh. Kaya binabago ninyo ngayon, binago ninyo yung script ninyo. Pero yung script ninyo, malayo sa katotohanan. Di ba? PD, tsaka Chief. Binabago na ninyo yung statements ninyo doon sa unang hearing. Pero para sa akin, yun ang mga totoo. Kasi wala pa kayong kamalay-malay kung ano ang tatama sa inyo dahilan sa mga sagot ninyo. Di ba? Na-realize nyo na October 25, mali yata talaga yun. Bakit October 25 nakadeploy yung tao? Mas mahirap i-explain yun. Di ba? Ano, PD? Sir, it may seem as reconstruction sir yung sinasabi namin. But upon verification sir, sa records namin, meron kami mga call logs, meron kami mga timestamp pictures to but show. You have your call logs long time ago. October ito, 2023. Yes. Bago kayo dapat dumating dito, ni-review ninyo. That's a very lame excuse, Colonel. Di ba? Yes, Your Honor. Yes. Kasi, hindi nyo sinusunod yung sinasabi ko sa inyo eh. Kung mag-script kayo at magsisinungaling, it should be nearest the truth. Ngayon, yung sinasabi nyo, ang layo na sa katotohanan na doon sa sinabi nyo nung una. Kaya hindi tuloy kami makapaniwala dito eh. At yun ang conclusion ng committee, binago ninyo yung script para iligtas ninyo yung sarili ninyo. Thank you, Mr. Chair. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this inquiry? I do. Thank you. Please take your seat. So, can you kindly state your names and your, kung may position po sa barangay, tell us. Yes, please state your name at saka yung mga personal circumstances. Yes, please. Ako po si Kent Rigor, adversaryo po, punong barangay po ng Barangay Bara. So you're an elected barangay captain. Okay, next please. Ako po si Filomena Gomez, Barangay Tanod po ni Captain Kaping Rigor, adversaryo po. Ako po si Elmer Adversario po, tatay po ni Kapitan ni Kent Adversario.
Barangay Kagawad po ngayon. Okay. So lahat po kayo taga Barangay Bara, tama po? Opo. Oh, pakipatay na lang po yung mic para isa-isa na lang po. So kayo din po yung main characters dito sa nangyari, no? Pwede nyo po bang maikwento sa amin yung mga pangyayari sa Barangay Bara nung araw ng October 29. 29, yes. Bali, ako po, nung araw ng 29, bago po ang isang araw bago ang eleksyon, ako po yung nandun sa aming tahanan. Kasama ko ba aking mga taga-suporta. Namamahinga po kami doon. Tapos po, yung tao ko po, nakita po nila na may dumating po na van na walang plate number. Tapos po yung, ay sorry po, naiyak po ako. Plate number. Tapos po, kinuha po ako nung aking tao. Ako daw po kasi yung target. Kaya nilak po nila yung pinto. Tapos nandun po, tinakbo po nila ako dun sa likod ng bahay. Ang time pong yun. Tapos yung mga, bumalik po ako ng mga 10 minuto. Pagkatapos po nung pagpasok sa aming bahay, nalaman ko po na nawala na po yung mga gamit po, mga cellphone. Tapos po, may nasaktan po, tinutukan po ng baril ng mga 5 armadong lalaki. So, may sinabi kang merong sasakyan na dumating? Yes po. Na walang plaka? Yes po. Ano po yung sasakyan na dumating na walang plaka? Hindi ko po. Ito lang po yung may picture po kasi yun. Parang Montero Sport po yun. Montero Sport? Apo. Okay. So, yung bahay mo, bali nilooban na maarmadong kalalakihan. Apo. Tama yun? Apo. Okay. Tapos kayo po, pwede na rin po kayo magsalita at magkwento na rin po kayo at sa iyong pagkakataon. Pakipatay lang po yung mic, Kapitan. Ako po si Filomena Gomez. Ako po yung nasa gate ni Captain Rigor Adversario po. Ako po rin po ay yung sinipa po ng mga nakamaskara pong mga kalalakihan kasi po ako po nandun po sa pintuan. Tinadyakan po ako ng napakalakas po at ako'y bumaliktad po. Pagkatapos tinadyakan po ulit po nila ako. Tapos tinutukan po nila ako ng baril sa sintido. At ang tanong po nila, nasaan ang kapitan nyo? Sabi ko, wala po dito. Bakit po ba? Ano po ba ang kailangan nyo? Ang sagot po nila ay kung ang kailangan at kagawa ng meron kayong ginagawang alumanya dito. Tinanong ko po, may warrant of arrest po ba kayo? Ang sagot po, anong warrant? Nagbebenta kayo ng boating. Sabi, hindi po yan. Yan po ay kuhan po ng 5-6 po dun sa kuhan sa Barangay Bara po. Sandali, may tanong lang ako, kompraso lang. Si Ken ba is a incumbent ka pero prior to that, hindi po ako... are you a kagawad or hindi something? po, wala po. Sa first time mo tumakbo? Dati po, past 2010 to 2013, is kay chairman po ako. Tapos po yung father ko po ang barangay captain nung that time na po yun. Yung tatay mo, ang dating Barangay captain po. Yes po. Pero during the time that you ran, nasa ano po ako? Barangay captain siya, hindi? Hindi na rin po. Hindi na rin. Okay. Wala na rin po kami. 10 years po nakalipas, bumalik po kami bilang maglingkod po sa barangay. At nanalo ka? Yes po, pati po yung tatay ko first kagawad po. Okay. Sige, go ahead. Okay. Nanay, may tanong ko lang, may nabanggit ka kasi na medyo na kuha yung attention ko. Nilooban, pinasok yung bahay, tinadyakan ka, Opo. sabi mo, ng mga kalalakihan. Opo. Yung mga lalaki, ano po, mamumukuan mo niyo po ba sila? Hindi ko po sila mamukhaan po. Sir, gawa po sila yung nakamaskara. So ito yung mga nakamaskara at nakabonet. Opo. Okay. Pero- Kaso lang, tinanong mo kung may warrant po ba kayo? Opo. Bakit mo naman sila itatanong kung may warrant sila? Naka-uniform po yung dalawa. Naka-uniform ng? Pampulis po. So ang sinasabi mo, may mga nakamaskara, may mga nakabonet,
pumasok sa bahay, tinadyakan ka, tinutukan ka ng baril, Opo. at may naka-uniforming pulis. Opo. Kaya mo sila naitanong kung sila po ba ay may warrant. Opo. Aside sa Ate, so aside doon sa dalawang naka-uniforme, ilan ang pumasok sa loob ng bahay? Bali pa pumasok po sa bahay ni Kap Kim po ay 5 po. So yung tatlo, naka-civilian. Yung isa po nakasibilyan pero yung dalawa po naka-uniform po kulay blue na pulis at puti na nakapulis din po ang tatak. So yung dalawa, kasi dalawa naka-pulis, tapos isa naka-civilian, yung dalawa naka-ano? Puti po, white po, nakapulis ang pangalan. So in Tapos other words, blue, may dalawang naka-uniforme, tapos may dalawang naka-uniforme din na nakasulat pulis. Pulis po. Tapos isa naka-civilian. Opo, kulay black po ang damit. At yun ang pumasok doon sa loob. Sa labas, may nakita kaya? Di, yun na nga po lahat sila pumasok, sumunod pa rin po ako at inaawat ko po sila. Okay, maraming salamat. Tatay, kayo po, may gusto po kayong idagdag? Ako po may dadagdag lang po kasi kami po talaga yung masyadong natulungan sa pangyayaring yun. Kasi po, nung kumalibag po yung aming pintuan, ako po yung nasa kwarto, ako po biglang napalabas. At napagsilip po ko sa bintana, ay may isang nakabunit po na nakakulay itim. Kaya po dinubula ko po yung pintuan. At sinandalan ko po para po hindi nila ma-distrong kayo aming pintuan. Pero ang nangyari po, naiwan ko dahil ako po ay tinutukan din sa grills namin. So, Comelec, Attorney Anna May, ito po ba yung description nyo ng safe and honest election? Kasi kanina, nung tinanong kita, paano mo ilalarawan yung nangyaring halalan sa Lucena? Sinabi mo, tahimik naman at maayos. Ito po ba yung paglalarawan ng katahimikan at kaayusan? Anyway, you don't have to answer that question, but I think the answer to that is quite obvious. So, next question. Kailan nyo iblinater o sinumbong yung pangyayari? Nung that time din po yun. Nung pinasok po kami ng 11 a.m., tapos nag-respond din sila magda-12. Then kinuha po kami ng 2 p.m., dinala po kami doon sa police station, nakuha po kami ng statement ng 4 p.m. po. So, rumesponde sila ng alas 12. Mag-alas 12 po yun. Teka lang, kasi medyo taliwas to sa report kanina ng PNP doon sa kanilang, ano nga ulit yung explanation mo doon, description nyo doon na Congressman Caraps? Reconstructed chronological events. So, ang sabi nyo, Kapitan, 12 pumunta sa inyo. Magda-12 po. Nag-imbestiga sila. Opo. Sige po. Okay, kwento mo. Nung bago po nandun na tumating po sila doon, magda-12 po. Tapos pagkatapos po na investigation, mga 2 po kami dinala po sa police, nag-arrive na po. Tapos mga alas 4 po ng hapon kami nakuna ng statement po doon sa police station. PNP, nung nangyari po ito, sinabi nyo kanina, Hepe Valera, you conducted a dragnet. Correct? Yes, Your Honor. So, what was the result of your dragnet? Negative po, Your Honor. So, wala kayong hot pursuit, wala kayong ginawang checkpoints nung nalaman yung may ganitong pangyayari sa bara? Yun na po, Your Honor, yung dragnet. Yun na po yung checkpoints po, Your Honor, ng lahat po ng aming substation. Correct. Kasi, Kapitan, hindi naman kasi ako malimit na pumunta ng bara. Kaso lang sa pagkaalala ko, ang bara, one way in, one way out, di ba? Yes po, yung doon po sa may Dalahican, pero may bago po pinapagawang kalsada po doon. Lalabas din po sa diversion, sa ecotourism po, Kota going to Dalahican, Santa Teresa po. So, hindi pa tapos yung kalsada na yun. So, Hindi pa rin po. So, one way in, one way out. At paglabas mo nung kalsada, papuntang Dalahican, may substation doon. Doon po sa may paggaling pong Baraway po, bago kakanan lang po, mga ilan lang po, nandun po yung substation po ng Dalahican.
So ang sinasabi mo sa akin, Hepe Valera, nag-conduct ka ng dragnet. You had a substation, how many meters away, Kapitan, from Dalahican? From Hindi ko Bara. po maano yung meters, pero pag nabiyahe po kami doon, 10 to 15 minutes lang po, mabilis po yung pagpunta po namin So Dalahican. 10 to 15 minutes away, may substation ka doon, nag-conduct ka ng dragnet, merong panunutok, pananakit na nangyari, kaso lang sa effort ninyo, no result. Yes, Your Honor. Sa result po ng dragnet operation po namin, Your Honor, ay wala po, sir. It turned out to be negative, sir. Yeah. Let's also point out na sabi din po nung mga nasaktan na biktima, nanay, pagpaumanhin nyo na, no, na may mga naka-uniforming pulis na nakamaskara. Okay. So, iniisip ko, hindi mo naman sila mamumukaan dahil nakamaskara sila. Meron din pong sinabi dito kanina, nung wala po kayo, na nag-deploy po ng pulis at Coast Guard sa Barangay Bara ng October 30. Kapitan Kent, kabisado mo yung Bara kasi kumakandidato kang kapitan. Yes pa. October 30, may nakita ka ng Coast Guard at police doon. October 30 po, bago mag-election na po, meron na po sila nakadeploy po doon ng police po pati Coast Guard. Doon sa polling precinct? Yes po, doon po sa may gate, malapit po. But were there any police officers seen in Bara prior to October 30? Nung nung inutusan po ng tatay ko si Philomena, Nung pong 26 po, inutusan ko po si Philomena na pumunta po sa school at may nakarating po sa akin na may mga naka-uniforme na nagbabantay daw po dun sa school na mga naka-uniforme police. Kaya po pinapunta ko po ito. So, Ma'am Philomena, pakipatay lang po yung mic, Kapitan. So, Yes po. may nakita kayong mga pulis bago mag-atrenta? Opo. Sa loob po ng school at sa gate po. Doon sa school at gate? Opo. So, again, Mr. Chair, I just want to point out another incongruency sa testimonies. Ilan po yung nakita doon sa polling center? Yung pong Coast Guard. Ilan po nakita yung Coast Guard? 2 po. Ilang PNP po? Hindi ko po matukoy po sa loob kasi po sarado ang gate. Yun lang po nakita kong 2 po. Okay. So, Ma'am Philomena, unang-una, nagpapasalamat ako sa tapang at lakas ng loob mo para humarap dito. Alam kong naging traumatic para sa iyo yung nangyaring nakarang halalan. Ilan taon na po ba kayo, nanay? 55 po. 55. Imagine 55 years old na babae, tatadyakan. Saan po kayo natamaan nung kayo po ay tinadyakan? Sa likod po 2 beses, tapos sa dibdib po, sumuka po ako ng dugo. Stroke po ako, sir. So, nung na-stroke po ba kayo at nung kayo po ay tinadyakan, nagkaroon ba ng medical legal na ginawa? Hindi ko po alam. Wala pong nagkuhan po sa amin ng medical legal. PNP? Sir, negative po, sir, kasi hindi po nila, sir, nasabi, sir, yung nung time nung kinukunan po sila, sir, ng affidavits. So are you saying during your investigation, hindi sinabi ng mga biktima yung nangyari sa kanila? Hindi po sinabi, sir. May I ask, sir, the investigator on case, sir? Kasi siya po mismo, sir, ang gumawa, sir, ng statement, sir. Sige, go ahead. Before you speak, did you take your oath as well, ano? Yes, sir. Yes, Your Honor. Last time, Your Honor. Sige, go ahead. Your Honor, nung pong kinukunan ko po ng salaysay si Nanay Philomena, wala po siyang nabanggit po nung regarding po dun sa ganun pong pangyayari. Walang ganung pangyayari. Yung sinasabi ni nanay? Doon sa report ninyo? Yes, Your Honor.
Ano? So ano nakalagay sa report ninyo? Sige, DS, please. Police, what's your name again? Sige, ano nakalagay sa report? Have you submitted that to this committee? Have you submitted all these documents? Have you submitted? No, Your Honor pa. Is that a long report? Yes, Your Honor. Affidavit po nung mga victim, then yung pong, witness po, sir po. Witness at saka po ni complainant po. Oh, so nagpa-blatter sila, binigyan mo sila ng copy? Meron po. Do you have a copy, Nanay? Can you kindly give us the copy? And at the same time, you give us a copy as well? Yes, Your Honor. Ako, Chairman, hindi naman ako investigador, no? Kaso lang, I think it would be standard operating procedure by the police na pero kung merong ganitong report, ang unang itatanong, meron bang nasaktan sa inyo? Meron bang may tama po ba? May kailangan dalhin sa ospital? Siguro yun ang ilang sa mga itatanong. Kaso lang, medyo nakakagulat na base po sa report ng PNP, hindi pala naisalaysay yun. Tama po ba ako doon? Yes, Your Honor. Wala po dun sa salaysay po ni Nanay Pilomina po. Isn't it a standard operating procedure that, of course, that's a pagpasok sa bahay, di ba? Kasi sometimes you have to structure your questions, no? Sometimes it's structure ng questions mo, nadidetail mo yung lahat ng mga pangyayari. Yes, diba? Your Honor. Excuse po. Basta po yung may victim po siya na nag-report, regardless of kung nasaktan po o hindi, talaga pong tinatanong kung nasaktan po siya, kailangan po ba niya ng medical attention. Kaya nga, tinanong mo siya. Yes, Your Honor. Oh, tinanong, ba't wala nasa affidavit? Wala. Wala po, Your Honor. Ba't di mo nilagay sa affidavit? Tinanong mo pala eh. Kung tinanong mo, dapat nilagay mo sa affidavit. And thereafter, tinanong mo siya kung okay siya. Tapos, dapat, kung merong kailangang dalhin siya sa medical officer, ginampanan natin sana yun, di ba? Anyway, sige, Mr. Chair, go ahead. if I may. Congressman Busita. Ate Pelomina, yung po ba, during the investigation, naikwento po ba ninyo sa investigator yung pananakit sa iyo? Opo. Sinabi ko po yung pangyayari lahat. Mr. Chair, hindi ko natatanungin yung investigator, pero nakakaduda na yung pananakit doon sa biktima hindi na incorporate doon sa report. Madam Pilomina, paano po ninyo nasabing naka-uniforme ng pulis? Familiar po ba kayo sa uniforme ng pulis? Opo. Anong kulay po yung natatandaan ninyo? Kulay blue po. Blue. Opo. Yung pantalon o pang-itaas? Yung pong pampulis po talaga. Siyempre, Pampangkas po. natatakot ka nun at nakabonet yung sinasabi mong nanakit sa'yo. Nakatungo ka ba o papaano? Karap po ako, kaya alam ko po. Kasi nung tinutukan po akong baril, siya po yung nakatutok sa akin. Napansin po ba ninyo yung sapatos nung sinasabi mong naka-uniforme ng pulis? Opo. Di po ba pwedeng... Ano po ang kulay ng sapatos? Black po. Ano pa ang napansin mo? Kuwan po yung baril po nila. May baril po Hindi, doon sa sila. sapatos niya, anong napansin mo? Bilog po yung sintas po. Pampulis po talaga. Pampulis talaga. Opo. Bakit mo nasabing pampulis talaga? Kasi nakakakita naman po kami, sir, ng ganun po eh. Di ba yung sapatos natin, sometimes, yung parang yung color niya medyo magaspang or makintab or makinis. Anong napansin mo? Yung makinta po yung sinashine po. Okay. Chief of Police. No, sorry. Investigator. After the incident, nagkanda kayo ng investigation, di ba? Yes, Your Honor.
As investigator, doon ka lang ba nag-focus doon sa bahay nitong dating kandidato na ngayon ay si Kapitan Ken? Doon ka lang ba nag-focus doon sa bahay and immediate vicinity? Tama? No, Your Honor. Saan yung, ano yung extent ng investigation as far as area is concerned? Yun nga po, from the place of incident po, nag-backtracking po kami kung saan po yung possible na dadaanan po nung sinasabi pong vehicle ng mga suspect po. Okay. During the investigation, nalaman mo ba kung mayroon o wala na CCTV yung bahay ni dating kandidato sa pagiging kapitan? May CCTV ba? Wala. Wala po, Your Honor. Doon sa ibang mga, siguro yung immediate establishment, or kung hindi man, yung dadaanan nung sinasabing alleged sa Montero Sport, may CCTV ba? Wala. Meron po, Your Honor. Saan? More or less, ilang kilometers or how many meters yung distance dito doon sa bahay ni Kapitan Ken? May padadala ako sa pictures. Meron pong isang pinakamalapit po kung saan nga po yung sinasabi pong getaway vehicle, doon po siya namataan. Then doon po sa palabas na po siya, doon po sa dati pong kapitana ang yung pong CCTV camera. Dating kapitana. Okay. So sinasabi mo na mayroong dalawang area or establishment, bahay, na may CCTV. Tama ano? Yes, Your Honor. As investigator, nag-request ka ba or mayroon ka bang CCTV footage na nakuha? Wala po, Your Honor. Bakit? Nung nag-request po kami kay, dun nga po, sa current na kapitana kung saan po yung CCTV po. Ang banggit po nung kanyang, yung pong sa peace in order, natamaan po ng kidlat yung camera. Pero sabi po namin, tingnan po namin kasi kasama po namin yung aming IT. Para po kung talaga, kung mayroon pong na-save na footage doon po sa, o na-capture yung pong CCTV. Yes, Your Honor. Yes. Ang naka-enumerate doon, I think, sa prohibited acts, yung nangyari sa Barangay Bara, Lucena City, Province of Quezon. Tama? O ano po ang ginawa ninyo? Ito pong nangyari ito, remember, it is a day before the election day and within the election period as provided for by law. Sir, it was not reported as an election-related incident to us, Your Honor. Oo nga, kasi hindi alam ng pulis kung whether it's an election offense or a criminal offense, di ba? Kaya nga siyang una kong tinagunong eh. Di ba? Kasi kung election offense ito, pwedeng kayo ang prosecutor eh. Di po ba? Yes, Your Honor. Oh, kayo ang pagpapailan ng kaso under the law. And you would have decided otherwise, siguro, kung sa inyo i-final. Alam mo ba yun, investigator? No, Your Honor. Kaya nagkakaproblema tayo. Di ba? Kasi, if it is an election offense, any lawyer under the law of the COMELEC can act as the prosecutor. At siya magde-decide whether there is a prima facie case against the suspects. Tama? In numerous cases of the Supreme Court, ganon ang ruling. Would you agree, Ardi? By all means, Your Honor. Yes. Now, in the instant case, yung ignorance ng ating investigator insofar as election laws are concerned, wala eh. He treated it as an ordinary criminal offense. Pero kung he treated it as an election offense, mas maganda siguro ang batting average na
na natuloy yung kaso, hindi na dismissed. Hindi po ba? Yes. Kasi, under the law, kayo nga ang prosecutor eh. Tutulungan lang kayo ng, the law also allows yung Department of Justice na pwedeng mga prosecutor. The law allows that. Di ba? Oh, pero itong nangyari, kaya nagkabuli-bulilyaso dahil yung investigator natin, he did not treat it as an election offense. He treated it as an ordinary criminal offense. Tama po ba, Comelec? Yes, Your Honor. Thank you, Mr. Chair. Chairman? Yes, as a matter Chairman? of fact, yes, before I recognize Congressman Paduano, Congressman Ramon Rodrigo Gutierrez is recognized, acknowledged, and Congressman Bambi Amano also is acknowledged. So, and in accordance to what the good Chairman Acop was stating, in accordance with Section 261 of the Omnibus Election Code, yung period for filing by COMELEC is within 4 months. 4 months, Attorney Ana May. Within 4 months, pwede kayong mag-file according sa inyong Omnibus Election Code. And thereafter, even the PNP and the IFP or those agencies are required also to file it. Ang problem nga, yung election violation ay hindi i-file yung sa gun ban. Sige, Congressman Paduano, you are Chairman, recognized. gusto ko lang susugan yung posisyon na pinagtatanong ni Chairman Acop at ang sagot ng COMELEC is in a positive way. Now, eto lang po, just a follow-up. Kung nagkamali ang PNP, ang police, in this case, the investigator, the chief of police, kahit hanggang doon lang muna, nagkamali, na instead of filing this treating this as an election offense, it's the other way around. Are they administratively liable? Hindi ako lawyer, kaya nagtatanong ako, attorney. Your Honor, the police officer, Your Honor, may be filed for they can file an administrative offense against such police officer with due notice and hearing, Your Honor. Who will file? Who will file an administrative case? The agency, Your Honor, concerned. The agency concerned, though it is an election-related offense. Yes, Your Honor. Sino magde-decide nun kung police din lang? For example, who will decide for that? Your Honor, it's a separate case, Your Honor. No, of course, it's a separate case. But what I'm saying is, we have an OSG, di ba? Nakita nyo, this is an election offense. Di ba? Question of, sabi nga natin, innocence of law excuses no one. Now, in the case of the police, cannot COMELEC recommend? After all of this, cannot COMELEC as an agency recommend to the Office of the Solicitor General to file? Or to file a case? Attorney? Actually, sir, if ever it's an administrative case, it should be filed, of course, within the agency, yung sa PNP. But commonly can always recommend for that. Yes, correct. Can always recommend anything for that matter. Yes. Especially it involves elections. Yes. And even it can be filed in the Ombudsman. Tama? Yeah, criminal cases, Your Honor. Oh, that's, at least i-clear ko lang kasi based on the questions of Congressman Acop, Chairman Acop, and your answer, administratively liable. Diba? Now, Chairman, to be fair with the police personnel involved in this investigation, at least kayo malinaw na. No? Medyo malinaw-linaw na. But I want again to ask the complainant,
and the witnesses now in this committee. Kasi nung first hearing kasi, again, PD, Chief of Police, wala si RD the time, RD Lucas wala the time. Kasi iba-iba RD yung pinagsasabi nila compared to in today's hearing. Kaya sabi na ni Congressman Busita kanina, boss, ginanon ko talaga yon kasi para lalabas na parang ni-reconstruct. Now, gusto ko lang tanungin ulit. To be fair to everyone, before I ask the three witnesses, of course that was the statement made by kay ma'am na naka-police uniform. Pero ma'am, may nakita mo ba may nameplate? Ay, yung pangalan dito, mayroon ba? Police lang. So, of course, kung police sila, alangan naman ilalagay nilang nameplate, di ba? Pero kung police sila nagpapanggap na mga hoodlums, siyempre tatanggalin nila yung ano. Opo. On the other hand, para patas, pwede rin naka-police uniform, nakasapatos, lahat-lahat, pwede rin hindi rin sila police, di ba? Opo. It is not conclusive unless otherwise, talagang mahuli natin yung pumasok dun sa bahay ni Kapitan at saka nang bumbog sa'yo, di ba? Tama? Opo. Para patas lang now. Chairman, tanungin ko lang ulit, si Kapitan, Kap, in your recollection, sabi mo kanina, the same kayo ng police. The incident happens 11 o'clock in the morning. Tama ba? Yes po. Walang ulan? Wala po. Okay, mainit. Okay, so in short, hindi makulimlim, hindi madilim, Hindi lahat. po, Okay. maaraw po. Now, 11 o'clock. Pasensya ka na, Kap, paulitin ko lang kasi Apa. gusto ko lang ipagtagpo yung statement ng pulis eh. Now, Kap, after nung nangyari, sabi mo after 10 minutes, bumalik ka, di ba? Apo. Sa bahay mo. Then, you find out na ganitong nangyari, nakuna kayo Yes, ng mga cellphones and everything. Now, Kap, anong oras ka ba nag-report sa pulis? Bali, usually po, wala po. Nakuha po nila yung cellphone ko, kaya wala po akong talagang, hindi po kami nakapag-report na police. So, hindi kayo nakapag-report ng pulis, sa pulis? Ako po. Anybody from your leaders? Yung father ko po. Sige, sir. Magandang hapon. Ako po ay nagpaano po sa aking mga kamag-anak na kami tulungan na tumawag po sa polis nung pangyayari po. Kasi yung aking pong cellphone, inaiwan po sa kwarto dahil po sa kabiglaan na nagkalampag ng aking pintuan. When was the time na humingi kayo ng tulong sa kamag-anak to report to the police? Anong oras po yon? Yung pangyayari po ng kami po ay... Nang humingi ka ng tulong? Nakaikot na po ako sa likod po ng bahay namin. No? Doon po ako nasabi na More or tulong less, kami. ilang minutes Mga, after 11 o'clock? Mga 5 minutes po 5 yun. minutes. Okay, 5 minutes. So, na-confirm din ng kamag-anak mo na nakapag-report sila sa pulis? Well, hindi ko na po na ano kasi sa nervous po namin sa talaga po kami parang natulungan po. Kasi naiwan po pati yung isa ko pang anak doon sa loob ng kwarto po namin. Pero Kagawad, after that incident, sino bang tumawag sa pulis? Yung pinakauna doon sa leaders, di ba? Kamag-anak mo ba? Sino? Ako po ay nagpatawag lamang, hindi ko na po Hindi mo na rin na-check kung sino? Opo. Ang unang Kasi tumawag? ang sabi ko po, tulungan po ako ng mga kamag-anak ko para po kami marespondihan ng mga pulis. Okay. Chief of Police. Yes, Your Honor. Okay. Kanina sinabi nila at 2 o'clock in the afternoon, kinuha niyo sila, di ba? 2 o'clock. Do you confirm that? 2 o'clock? Your Honor, si Barangay Captain po nagsabi, Kaya Your nga. Honor, na 2 o'clock. O kaya nga, do you confirm or not? 4 p.m. po sila, Your Honor, nakarating na yung station. Eh, sabi kanina ni Kapitan, ito kung tama, Kap. Kasi walang bearing to eh. It's either 2 o'clock or 4 o'clock. The only problem is, kung totoong 2 o'clock sila dumating doon, but 4 o'clock pa sila nakuna ng statement. Kap, you said 2 o'clock kayo nandun?
Yes po. Bali, 2 o'clock po nandun na kami. Nagantay lang po kami para makuha ng statement. Kaya mga 4 na po kami nakuha ng statement. Anyway, Nagantay po kami. saan yun? Sa substation o doon sa Lucena? Lucena Police Station po. Lucena Police Station. Sinong nagdala doon sa inyo? Voluntaryo kayong pumunta o? Ano yung substation po ng substation? ng Dalahican po. Okay. Nandito ba yung chief of police ng substation nung time na yon? O any police? That is under the jurisdiction of PEMS Ian Ballesteros. Ang baro is under his jurisdiction. I think we have invited. Andiyan ba si PEMS Ian Ballesteros? At yung sinasabi ni Kapitan that is like 10 to 15 minutes away from the barangay Yes, pa. Bara. Anyway, andito ba? Andiyan ka ba? Ayan, si Ian Ballesteros. You can ask him. Mike. Hello po. Ano Yes, ba sir. talagang nangyari? Okay? Have you taken your oath? Yes, sir. Yes, sir. Ano ba talagang nangyari? Sabi kasi ni Kapitan, 2:00 sila dinala doon sa Lucena. Kayo ang kumuha yung substation. Tama? Hindi po, Your Honor. Meron po kaming picture Tinatanong ko, anong oras? Kung hindi totoo. I think yung... Anong I think? Anong oras? Mga 3 to 4, sir. Your Honor. 3 to 4? Yes po, Your Honor. O, sabihin na natin, 3:00. Pero 4:00 nyo nakunan ng statement. Kaya, tapos, ang claim ng yes, investigator, ikaw yung doon eh. Go ahead, Your Honor, may I speak po? Thank you po. Your Honor, ang totoo po, may time stop po na 2:01, nandun pa po ako sa bahay po ni Da Kapitan. Nagkakantak pa po ako ng akin pong interview at investigation po. Sige, 2:01 ha. Yes po, mayroon pong picture po Ay, yun. 2:01. Sinabi 2:01, okay. Mga ilang minutes ang investigation mo doon? Tumagal po yung investigation na... Ay, totoo ha? Ang Opo, totoo yes, ha? Your Honor. Kasi mamaya, pag kinuha namin yung witness, hindi lang silang 3, sabihin niyo ng totoo. Kaya nga, sinasabi ko na mukhang nagsasalubong eh. Yes, Ay, Your gusto Honor. niyo pa magsinungaling, problema nila naman yan. O sige. Yes, Your Honor. Yun po. Congressman Karaps, kasi kanina sinasabi, dinala sila. Sino nagdala sa inyo? Hindi, substation nga eh. Substation pero dinideny niya na sila nagdala eh. Hindi. Sino nagdala sa kanila doon sa station? Sino? Your Honor, magkakasama po kami. Okay, sige, go ahead. Magkakakonvoy Okay. po kami. Ayan po, nag-imbestiga po ako tapos inalam ko po yung mga... Umabot po ng halos po hanggang 4 p.m. po. Ikaw na. Sinabi na nga kanina ng taga-istasyon eh. So 2 hours ka nag-imbestiga doon? Yun po ang totoo, Your Honor. 2 oras? Yes, Your Honor. So sinasabi mo si Kapitan ang sisinungaling? Doon po sa bahay po nila, Sinabi nandun po ako. kanina lang, isang kasamaan mo na 3 to 4. Tapos ngayon sabihin mo 4 o'clock. Almost 4. So inabutan ka doon ng 2 oras sa pag-imbestiga? Yes, Your Honor. Tapos po ay mga 4:30 po, nakarating po kami ng police station. Yun po ang papanindigan ko po yun. Paninindigan mo ah. Okay. Sige. Yes, Your Okay. Honor. Okay. Let it be. Cap, next. And then kanina kasi sinabi mo, Chief of Police, sinabi mo may backtracking kayong ginawa. Tama naman yon, di ba? Ikaw, investigator, may backtracking kang ginawa, di ba? Yes, Your Tama Honor. naman yon. Kaya mo balikan mula sa pangyayari hanggang... Now, ano yung nangyari sa backtracking nyo? Maliban to sa CCTV na discuss na natin, ano nga yung konklusyon ng backtracking investigation mo? Kasama po sa backtracking yung pong sa binabanggit po ni ating pong mga isa po sa witness natin na mayroon pong na-identify na tao po. Kasama po yun sa ginawa po naming pagbabacktrack, Your Honor. Okay, so in short, ito chairman ha, ito na chairman, in short, you confirm now that the person that was identified by the witnesses
the same person doon sa backtracking nyo? Lumalabas sa investigation nyo? Yes, Your Honor. Oh. Okay. And who is that person? Subject person? Yung pong Cesar Rago at yung Christian Alcala po. Oh, ano sila? In your investigation, ano yung personal circumstances nung dalawa? Involved po sila dun sa nangyari po, Your Honor. Hindi. Ano ba yung background? Yung sinasabi ko, of course, involved. Kinonfirm mo na eh. Diba? Ano yung background ng mga taong yon? Ano ba sila? Na-discover ko po na sila po ay nagtatrabaho po sa city government po. Nagtatrabaho sa city government? Yes, Your Honor. Okay. So, are they job order casual, regular, plantilla, what? Yung pong Cesar Rago, siya po ay currently na kay Vice Mayor po. Ano siya kay Vice Mayor? Close-in security po. Close-in security. Yung isa? JO po siya. Job order? Yes, Your Honor. Taga saan sila? Anong barangay? Ito pong si Christian Alcala, taga Purokwan po, Barangay Bara. Ito naman pong si Cesar Rago sa University site, Barangay Babang Dupay, Lucena City po. Okay. So ano na ngayon ang status ng case and investigation doon sa dalawa at sa iba pa? Yung pong iba pa po ay hanggang ngayon po inaalam pa talaga namin kasi po mga nakamas. Yun lang po kasi yung dalawa na pasamantalang na-identify ni nanay. Then patuloy po yung aming ginagawang pag-identify po doon sa remaining pang Pero suspect po. yung sa dalawa, Elema et al. Yan, di ba? Yes, Your Honor. Pinaila po ng kaso, Your Honor. Nag-file kayo ng kaso? Yes, Your Honor. So, anong status ngayon ng kaso? Nasa PI pa? Na-dismiss po, Your Honor. Na-dismiss? Yes, Your Honor. Sino nag-file ng kaso? Police? Kayo? Yung pong si Kapitan po. Si Kapitan? Yes, so, Your Honor. na-dismiss? Hindi kayo nag-appeal? Yes po. Bali, nung pagka-dismiss po ng isa, nag-contra affidavit po sila sa amin. Tapos nag-motion po ako, na-dismiss po ulit ng prosecutor. So, dismiss yung case. Anyway, eto lang, PD, RD. Ang hindi ko lang po maintindihan, last lang to chairman last lang chairman, ang hindi ko kasi maintindihan, paiba-iba yung statement nyo. Nung first hearing, kaya ako kanina, sinasabi ko na nireconstruct nyo, kasi magkaiba ang layo ng statement nyo nung first hearing. Napakalayo po. Kaya nga challenge ko si PD kanina, sabi ko PD, mali yung ano mo, kasi may record si DJ. Ngayon, to be fair to all of you, to be fair also to the witnesses and to this committee, lumalabas na maliliit lang yung time element ng pagkakaiba. Maliit lang kasi yung sinasabi nga 11. Tapos dumating kayo doon. Dumating una yung substation, sila pa kang dumala doon. No? Kasi yung statement niya na nakaraan, voluntarily, ito kahit i-check niyo yung record, 4 o'clock in the afternoon, pumunta. Pumunta yung mga witnesses doon. Parang as if, in my impression, pumunta sila voluntarily. Lumalabas na yung police mismo ang nagdala doon sa kanila. Tama? Tama po, Your Honor. Oh. Yun lang po. Ngayon, at least, from the witnesses' testimony, maliit lang ang difference. Minutes or 1 hour. Hindi masyadong malagad yun. Okay. Ang sinapoint out ko lang na next time, pag hindi ka sigurado, huwag kayo magsalita. Now, kanina, it's only my unsolicited advice to the investigator. Tinatanong kanina Chairman Acop, you better not answer the question of Chairman Acop, you better ask your lawyer. Kasi may legal naman kayo dito. Kaysa sabihin mo na hindi mo alam. Diba? Supposedly you're an investigator. Ayun lang po. Okay, Kaya, ang advice ko lang, Chairman.
Kanina pa yung yun lang po, ha? Yan lang Next po. time, Okay. next time. Oo, Siguraduhin lang yung mga sagot. Okay, malapit na Chairman. kayo yung contempt. Nako. Yes, Your Honor. Thank you very much po sa advice. I will take po the Oh, advice. that's Thank you very now, much po. temporarily, ha? Yeah, I yeah, will yeah. No, it's like this, Chairman.